Hi Scorpio, kumusta po kayo? Hello po mga dude, maraming salamat po sa mga bumabalik at sa mga bago at cross watchers. Maraming salamat po sa inyo. So ito po yung kailangan nyo pong marinig ngayon. Kung kailan nyo po ito mapanood, mga dude. Ito po ay para sa mga Scorpio. Anong kailangang malaman? Divine messages para sa mga Scorpio. Scorpio. Divine beings, divine highest white light. Wow. Ano pong dapat malaman? Mensahe po para sa mga Scorpio. Salamat po. New approaches to old problems. Ito kasi old na talaga to. Matagal mo nang dala-dala ng mga problema at mga responsibilities. Okay. 10 of Wands. At ito yung mga bago. Ito yung mga bagong mangyayari sa inyo. Meron ditong November 10, November 10, November 19. At sa ilan naman po ay pagkatapos yung mapanood ito. Okay. 1 hanggang 4 na linggo. Okay? 1 week hanggang 4 weeks hintay po kayo kasi ito yung magandang mangyayari. Matatapos na kasi 10, parehong may 10. So completion na po yan mga dude. Ng matagal nyo ng paghihirap. Sa ilan 10 years ka ng nahirapan sa buhay. Yan po, puro problema. Challenges after challenges after challenges. So talagang napakatagal, napakahabang cycle nito na puro hirap halos ang pasan-pasan nyo to. Napakaraming obligasyon, responsibilities, burden, stress. So, kung nandito ka, ay magre-resonate ka sa reading na ito kung kasalukuyan ay talagang bigat na bigat ka na sa buhay mo, napakarami mong responsibilidad, napakaraming problema, lalo na po sa pera kasi may 9 of Pentacles dito. Pero ito yung magbabago kasi completion na to eh. Sa ilan, may napakatagal na cycle. 10 years, 14 years na talagang sobrang hirap talaga ng naranasan po ninyo. Puro problema po sa pera, sa pamilya, sa mga relationships. So, ang Wheel of Fortune ay napakaganda. Ito na yon na bagong energetically ito yung bagong portal na magbubukas para sa inyo, para sa abundance nyo ito. Wheel of Fortune, new beginnings, change. Yan po, happiness, panibagong cycle. Ito na yung good karma po ninyo. New beginnings din ang Ace of Wands. So, ito na yung literal na kung ang ilan po sa inyo ay ilang taon, lalo na pong meron dito 10 years, 14 years, 20 years na talagang puro pagsubok po sa pera or sa trabaho, sa pamilya, relationships. So, new approaches to old problems na ngayon po. Pagtapos yung mapanood ito o habang pinapanood nyo ito ay ma-activate na po ang generational wealth. Dahil tapos na ang generational karmic cycle. Ito po yun. 10. So, magsisimula ulit kayo ng panibago, mas maganda. Ayan po, new approaches to old problems. Ito yung paulit-ulit po kayong nai-stress. Paulit-ulit yung problema po ninyo sa pera. Yung laging may problema sa pera. Yung laging hindi maiwasan, kailangang mangutang, ganyan po mga dude. So, may mga bagong events, may mga mangyayaring magaganda sa buhay po ninyo
na kaabang-abang. Ayan po. Sa ilan ay 1 linggo o 4 na linggo mula ngayon. Iba naman po ay hintay po kayo hanggang 10 days. May maganda po mangyayari. Yan po. Or good news. Ayan o, yes o. Mga dude. Yes. Confirmation po yan dito sa Wheel of Fortune po ninyo. Ito yung mga magagandang mangyayari mga dude. Wheel of Fortune, Ace of Wands, 9 of Pentacles. Yes, yan. Mga dude. Confirmation yan. Yes. Oh, ito na. Something's, ayan po. There's something's better. O talagang mas maganda kaysa dito. Kasi sobrang hirap nyo dito eh. Ng matagal na taon. Sa ilan naman po ay sunod-sunod, no? 10 buwan. Talagang sobrang hirap. Yung ilan po na hindi nakaranas naman ng ilang taon na hirap. Yan po. O mga blockages. Lalo-lalo na money blockages. Mga burden talaga sa buhay po ninyo. Ay kung ang ilan po sa hindi naman po inabot ng taon, ang iba po dito ay 10 months and po 10 buwan. Pero mas marami po talaga sa inyo ay may completion, may matatapos po na cycle na napakahirap. At ang matatamasan nyo naman po sa ngayon, dahil tapos na, ito po yun, ending na to ng mahirap na cycle ng buhay po ninyo, sa relationship, sa kalusugan, sa trabaho, sa pera. Ayan po. Ito naman po yung panibagong cycle. Yan o, 10-10. Mari din pong sign na madalas nyo po makita 444, 444, or nagigising po kayo ng 111, 1111. Sa umaga po, eksaktong alauna. Sa madaling araw, alauna, or 110, 111, ganyan po. Or 111, 144, meron din pong 444. Ayan po mga dude, confirmation na ito na yung bagong cycle ka na at mga bagong paraan naman para masolusyonan ang mga problema. New approaches. Ayan o, no need to worry. O wala ka na dapat ipag-alala kasi lalo na po kung sobrang stress na po kayo sa ngayon. Okay. Tuloy lang natin sa mga sobrang stress na talaga. Yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo, walang katapusang problema, ask for your needs to be met. Yan po. Kailangan mong humingi. Yan po, humingi sa mga anghel, sa divine universe, at mag-approach ka din. Kailangan mo rin may kausapin na tao talaga. Yan po, may magbibigay sa inyo ng itutulong po sa inyo kasi charitable work ito. May magdo-donate po sa inyo, bibigay ng tulong, ganyan po. O financial assistance. Okay, do the work. Okay, no need to worry, do the work. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Yung sinasabing keep doing what you're doing. Tuloy-tuloy mo lang yan kasi nandito na yon mga dude, yung inyo pong abundance at yung good luck, good fortune, new beginnings din po ninyo. Meron pong malapit sa inyo na ang birth month ay maaring September, October, January, April. Okay. So, dahil sobrang stress na kayo, ito po yung mensahe po sa inyo ng inyo pong mga guardian spirits. Tingnan natin, baka makatulong sa inyo. Sana makatulong po, no? Lalo na sa sobrang stress. Ito po yung advice at kailangan nyo pong marinig. Salamat po. Pay close interest. Pay interest to your body or your surroundings for a minute. Instead of placing a good or bad label on things, try to think of them as interesting, like looking at a painting with lots of details. When you begin to label things around you, turn it around and just call it interesting. When you stop labeling things, your mind is free and vigilant. When you feel these feelings, you will feel peace, which reduces stress from the body and mind. Stress often causes negative thinking, which causes stress. Non-labeling will stop this vicious circle. Oo nga, makakatulong ito sa ilan na instead na yung mga nakikita nyo mga bagay, yung nangyayari sa inyo na sitwasyon ay puro sinasabi nyo na ang sama ng tao na to,
ang pangit ng nangyayari sa buhay ko, yung mga ganyan po na nilalagyan mo ng label na ito good, ito bad. Ngayon po ay practicing nyo, simulan nyo na yung non-labeling, yung pag alisin nyo po yun, palitan nyo ng interesting, na lahat na nangyayari sa inyo, pangit man or hindi, ay tanggalin mo yung label at palitan mo ng interesting. Diba, kahit hindi maganda, iisipin mo or sasabihin mo na interesting, kasi sa kahit napakahirap na sitwasyon ay isipin mo na maging interesado ka doon dahil may matututunan ka. Siguradong may matututunan ka sa napakalaking problema. Kasi may connection din ito sa ito dito sa Four of Cups na reverse, na new approaches to old problems. Mga ating mga dude, tinan nyo, at talagang synchronize yung mensahe sa inyo, yung advice po sa inyo ng guardian angels, guardian spirits po ninyo, or ng ancestor po ninyo, na ito na yun, baka ito na yung new sinasabi dito na new approaches to old problems, na kung paulit-ulit na ganun at ganun ang cycle, ganun yung pattern, ganun yung problema po ninyo, baka ang kailangan po ninyo ay palitan nyo lang yung paano ka respond o paano ka mag-react sa sitwasyon mo or sa problema. Paano nga ba? So, imbis sasabihin mo na ang sama-sama ng tao na to, ang pangat-pangat na nangyayari sa akin, napakaraming problema, ang laki-laki ng pagsubok na to, parang hindi kaya, puro negative na baka lalong lumaki ang problema. Yung mga inuunahan mo na ng mga yung pag-iisip ng worst case scenario, at lalo na yung paglalagay mo ng label sa mga nangyayari sa paligid mo na ito masama, yan po, ito maganda. Tanggalin nyo na at palitan nyo ng interesting, kasi good or bad, siguradong ito na yung magiging bagong new approaches to old problems. Yan po, binigyan ka na ng clue na mas maging interesado ka. Bakit ka nga ba binibigyan ng mga ganitong napakahirap na misyon o challenges ng Divine Universe? Ano ba ang makukuha mo? Anong matututunan mo? Yan po, oh. New, puro new kayo kaya talagang synchronize yung mensahe sa inyo. Maring ito na yung clue na tawagin mong or bigkasin, sabihin na interesting, kaysa sabihin mo na lagyan mo siya ng label na ito good, ito bad. So maganda yung mensahe po sa inyo mga dude. Kung hindi kayo mag-resonate, ayun po, ay skip nyo lang po ito. Kaya nga po, gamitin nyo lagi yung inyo pong personal discernment. Yan po mga dude. Okay. So, sa mga sobrang stress na sa pera, no need to worry yan. Huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong masyadong mag-isip. Yan po, mga dude. At ito po yung mensahe sa inyo ng mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na po. Lalo na po, meron ditong mother figure o nanay, mommy, ganyan po, or auntie. Meron po yung mga signs dito na may Cancerian, Sagittarius, Capricorn, o fire sign. Ang fire sign kasi ay Aries, Sagittarius, o Leo. At meron din pong Virgo. Yan po. So, maring ito yun. Ito yung mensahe nila. Pwedeng ito po yung loved ones po ninyo na nasa other side na po, o ito yung mga kasalukuyang nakakasalamuha o kasama po ninyo, yung mga signs na nabanggit, zodiac signs. So ito po yung mensahe sa inyo ng loved ones po ninyo, departed loved ones. I send you loving signs through nature. Yan po, meron po dito nga dandelions, yung bulaklak, yan po. May butterfly. So, basta sa nature, mga animals, ganyan po, or pet, mga halaman, puno, mga bulaklak, ganyan po, basta nature. Yan po yung mga signs ng mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na po. We are soulmates.
Yan po, soulmates kayo. May connection talaga kayo. Yung souls po ninyo talagang sa kahit ilang timeline mo na or ilang reincarnation na ay may connection talaga ang inyong mga souls. Kaya soulmates po kayo, kasi ang soulmates naman po hindi naman na talagang laging romantic partner po yan. Pwedeng kapatid mo, soulmates mo, pwedeng mother mo, o yung father mo, pinsan mo. Soulmates ay sa ilan, kahit nga po animal o yung pet, pwedeng maging soulmate nyo po yan. So kasi ang souls naman po ay hindi lang naman dito sa planet Earth. So pwedeng sa galactic or sa other side, ganyan po mga dude, sa ibang dimension or higher dimension. So I'm surrounded by loving animals. I am surrounded, ayan po mga dude, I am surrounded by loving animals. So mari din sa yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places, na nung siya po ay buhay pa, ay nabubuhay pa po siya, ay mahilig din siya mag-alaga po ng mga hayop. Yan po, or meron po siyang alagang ibon, pusa, aso. Basta may pet siya. We are so connected, 'di ba? Yung mga souls po ninyo talagang konektado 'yan. Kahit pa siya ay nasa other side na po at ikaw ay nasa planet Earth pa. We are so connected. I have become one of your guides, 'di ba? So, isa na siya sa spirit guides po ninyo. I have become one of your guides. Lagi kanyang ginagabayan, pinoprotektahan, nagsisend siya sa iyo ng mga loving signs through nature. Napakaganda ng mensahe. Talagang yung connection po ninyo ay hindi lang dito sa planet Earth. Kasi we are so connected. We are soulmates. Yan po. At ngayon, kasalukuyan, nasa other side na siya, heavenly places, ay may mga kasama din siyang mga loving animals. Yan po, mga dude. Alright, so kung sa pera, ito po yung panahon naman ng inyo pong jackpot o winning season. Ito na yung recognition. Ito na po yung makakatanggap ka ng material success, kasi puro pentacles po ito. Ayan po, new beginnings. Napakaganda ng mensahe po sa inyo mga dude. Hindi mo na kailangang matakot gumastos or sobrang magtipid mga dude. Napakaganda na mensahe sa inyo. Ace of Wands, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune. So ito naman yung winning season, yung harvest season po ninyo. Napakaganda mga dude, no? Ito na yung matatanggap mo talaga yung inyo pong generational wealth. Yan po. Or divine inheritance. Shining inheritance. Kasi talagang kumikislap-kislap or nagliliwanag yung mga golden opportunities dito. At wisdom po ninyo, yung ancient wisdom po ninyo, napakaganda ng mensahe. Sana may nakuha po kayo dito mga dude. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa oras at sa divine energy po ninyo. Thank you po.